Okay, narito pa muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman na sumasagot sa inyong mga katanungan tungkol sa baril. At yung mga bago sa aking YouTube channel, tinatanong ako kung nasaan para magpagawa ng baril. Ako po ay wala sa Pilipinas. Nandito po ako nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. 20 years na po ako dito. At nag-umpisa ako magtrabaho bilang isang firearms instructor, naging gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at bago tayo magpasalamat sa ating 34,480 na mga subscribers, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ricky Long Tutorial. Okay. Shoutout sa iyo, Ricky Long Tutorial. Ang sabi niya, good PM sir, mag-request sana ako sir ng video kung bakit ba may mga bala na pag niload mo sa chamber ng 1911 Arms Corps at pagkuha mo ulit ang bala dumiin na paatras yung mismong projectile o bala niya. Tanong lang, pwede pa ba iputok ang ganong rounds ng 45 caliber pag umatras ng konti paloob? Watching from Palawan sir. Ang tawag dun sa bala na yun ay pushback ammunition. Okay, yung mga umiksi na. Okay, at bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang munang pasalamatan yung ating mga supporters at mga nagmamahal sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Tayo po ay isang charity vlogger na ang ating kinikita sa YouTube channel ay ating tinutulong sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Dahil ako po ay wala na pinapag-aral at nakapagpag-graduate na ng 4 na anak, kaya inisip ko na yung kikitain ko dito sa YouTube ay aking itulong na lamang sa mga estudyante na anak ng mga single parent. Kaya pasalamatan natin si Alfredo Isidro. Ayan, nagpadala dito sa ating GCash number. Okay, si GC Antonio Official, yan. Tinatanong yung ating GCash number. Ayan na po. At si Ordo Sipay ng Las Piñas at yung kaibigan ko dito sa Kuwait, si Architect Arnel Salvador. Shoutout sa iyo, Architect. At si Jobel Platon, si Boy Omay, na kapag tanggap ko na yung huli mong padala. Okay, mayroon pang nagpadala na hindi ko alam ang pangalan dahil number lamang nakalagay sa GCash. Yan ang report sa akin ng aking anak. Yan ang aking anak. Please, mag-message kayo, sabihin lang ninyo, sir, ako yung nagpadala. Okay, wag na, kahit hindi na sabihin yung amount dahil alam ko naman yung amount na dumarating. Okay, sa GCash. Kaya maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon sa ginagawa ninyong pagtulong sa ating mga minamahal na mga estudyante. Okay, ayan, at doon sa mga gusto pang magpadala, yan po ang ating GCash number. Yung mga nagpadala na hindi nagpakilala, mag-message kayo sa akin, ako yung nagpadala. Lagay niyo yung pangalan mo kung taga-saan kayo. Every vlog, pasalamatan ko kayo. Okay, ayan, at sagutin na natin yung tanong ni Ricky Long Tutorial. Okay, Ricky Long Tutorial, ito yung sample ng bala. Ayan. Ito yung mga bala na pushback. So, pag yan, ito yung standard na haba at ito yung mga lumubog na. Lumubog. Ang nangyayari kasi dyan, tumatama sa gilid ng chamber yan. Hanap tayo dito ng ng barrel. Okay, ito. Minsan yan, tumatama dito sa gilid ng chamber. At yan ang nangyayari. Lumulubog. Okay, kaya nga may videos rin tayo na hasain ninyo yung makantuhan na yun para maiwasan yan. Okay, may videos tayo, panoorin na lamang ninyo para hindi tayo magaba. So, tumatama yan dyan. At ang nangyayari nga dyan ay lumulubog na. Okay, ito yung mga
ito yung bala na ano, standard ang haba. Yan o. Yan ang nangyayari dyan. Ang tawag dyan ay pushback ammo. Ang tanong niya ay pwede bang iputok yan? Pumuputok pa yan. Pero ang masasabi ko sa inyo, hindi ko i-advise na iputok pa ninyo yan. Dahil malakas na ang pressure niyan. Proven yan. Mas malakas ang pressure ng ganitong nakalubog. Lumalakas ang pressure. Baka bumigay. Huwag na tayo makipagsapalaran sa isang bala lang. Nang hinayang tayo, baka yung inyong baril ay hindi natin alam kung sumabog yan, hindi nasisipan ninyo ako. Pero kung tatanungin ninyo ako, puputok yan. Sure. Puputok yan pag binala uli ninyo. Ang problema, malakas na ang pressure nito. Pag ganito nakalubog na, bakit kanyo? Pag yan ay lubog na, of course, yan ay medyo mahirap ng ilabas yan. So pag mahirap ng ilabas yan, mas malakas yung pressure niya. Mas malakas, kasi nakalubog na siya mas mahirap ng ilabas yung nakalubog. So paghirap ilabas niyan, paglakas ng pressure, baka lang bumigay ang baril ninyo o may mangyari sa inyong baril ay sinisinipan ninyo ako. Sabi ni Piniperam si instructor, pwede pa daw yung iputok. Hindi ko po ina-advise na iputok ninyo yan. Pero pwede, kung may ganito kayo, yan, kung may ganito kayo, bullet puller, papakita ko sa inyo, pwede pa yan. Pwede ninyong ibalik sa dating haba yan Ayan o. Pag kayo may ganitong bullet puller, ayan, may mga kasamang ganito yan, kung pang 45, kung pang 380, pang 9mm, ayan. So, ilalagay ninyo dito yan, at ilalagay ninyo yan dyan, yan, at ipapalo ninyo yan sa kahoy, ipapalo ninyo sa kahoy, at inyong chichikin ninyo kung, ayan, sumubra. Ayan o. Pag sumubra yan, ay pwede ninyo, pag sumubra yan, pwede ninyo siyang, kamukha nitong isa na to. Yan pwede naman ninyo siyang pukpukin ng dandahan. Okay? At hindi ko rin naman sa inyo, ipitin ninyo ng plies yan, at inyong kulikutin yan, para bumalik. May tamang tools po yan para bumalik. Yan, tutok-tok lang ninyo ganon. At chichikin ninyo kung yan. Makikita ninyo yan at trial and error nga lang yan. Ayan o. Pag sumubra naman yan, ayan, tumama ng haba nito. Ayan o. Ayan. Kita ninyo? Ayan. O. Kulang pa ng konti. So, pag kulang pa ng konti, pwede naman ninyong ulitin. Okay. Tulad yan. Kulang pa ng konti ang haba. Yan. Ayan o. Ayan. Pumantay na. Ngayon, kung yan ay kung yan ay halimbawang napahaba ng konti, pwede naman nyo siyang pukpukin ng konting-konti lang. Okay? O di kaya ipitin ninyo ng konti sa gato at tigpitan ninyo. Okay. So ayan. Ito ang niyan, para bumalik sa dati. Okay? Ilalagay lamang ninyo dito. Ayan. At ipapalo ninyo. Pagka napasubrangan at lumabas na, ay sorry na yon. Kailangan kalkulado din ninyo. Ang Ayun. At isusukat ninyo sa original na bala. Ayan o. Ayan, pantay na siya. Ayun. O, kumpara natin dito sa isa.
lubog talaga siya. Maiksi na. Pag ganito na, hindi ko na ina-advise na iputok ninyo. Baka madisgrasya yung baril niyo. Hindi naman ako mag-advise sa inyo na ikasisira. Puputok kung tatanungin ninyo ako puputok. Pero delikado na, may risk na. Kasi nga itong ganito, malakas na ang pressure. Mas malakas na. Hindi ko alam ang capacity ng baril niyo. Unang-una, hindi ko rin alam kung ilan kung may major load yan o P+ yung nakalagay dyan. Di, lalong ano yan, lalong delikado pagka major load pala ito o P+ na. Sobrang lakas na, tapos umano pa, nag-push back pa na ganyan. Di kung madubli ang lakas niyan, baka sumabog pa yung baril ninyo. So wag na ninyong iputok kung wala kayo nito. Kung meron kayo nito, yun, ibalik ninyo sa dati, gamit ito. Pero hindi ko rin ina-advise na i-place ninyo yan at ganun-ganun ninyo, hindi ko rin na-advise sa inyo yan. Safety first tayo. Huwag na tayong manghinayang sa kaunting halaga. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Yan aking kasagutan. At yan din ang natutunan ko sa aking experience bilang matagal na rin sa larangan ng paggagawa ng baril. So, sana yung mga payo ko sa inyo ay sundin ninyo para tayong lahat ay ligtas. Okay, God bless us and thank you very much sa inyong lahat.